Kahit man nga dalawang magkasunod na taon nang nakapasok si Anthony Edwards sa West Finals, parati rin naman nga siya ditong nalalaglag laban sa mga teams ng Dallas Mavericks at OKC Thunder. Dahil sa pangyayaring ito, puro pambabatikos ang natanggap niya. In fact, marami nga sa mga analysts ngayon ang nagsabi na hindi si Anthony Edwards ang mukha ng NBA ngayon, bagkos eto nga daw ay si Shai Gilgeous-Alexander. Sa naging serye nga ng West Finals nila, ipinakita nito kung gaano siya kagaling ka-eksperyensado kumpara kay Ant-Man. Ipinakita nga nito kung ano ang kahinaan ni Edwards sa isang 7-game series. Ito ay ang pagiging inconsistent niya sa scoring kung saan sobrang nahihirapan si Edwards sa tuwing dinodouble team siya. Hindi nga ito nagmamadali sa paggawa ng puntos syempre ni SGA kaya hindi siya nababother na ma-double team o triple team. Sa madaling salita, mukhang kailangan pa ni Anthony Edwards mapa-improve ng husto ang kanyang playing style sa mga susunod na taon pa sa NBA. Samantala, trending sa social media ang balita na hindi nga daw ititrade ng Los Angeles Lakers ang kanilang guard na si Austin Reeves unless isang legit center sa NBA ang magagamit nila bilang starting center. Kaya malaki ang posibilidad na ma-trade ito lalo pat inaasahan na maraming magagaling na sentro ang magiging available. Sinabi rin naman ng mga analyst maraming players ang lilipat ng ibang team sa free agency at trade. Kaya pagkakataon nga ng Lakers para gamitin si Reeves bilang offer sa bagong big man. Sa ngayon, pili lang naman ang sentrong interesadong kunin dito ng Lakers, kagaya na Daniel Gafford ng Dallas Mavericks, Nick Claxton ng Brooklyn Nets at higit sa lahat, ang main target na si Walker Kessler. Kung inyong matatandaan, sinubukan ng Lakers kunin ito mula sa Utah Jazz sa trade deadline, sadyang nabigo sila. At ngayon ngang ginawang available na naman ito sa market, susubukan muli nilang kunin siya sa gagamitin syempre si Austin Reeves ngayong off-season. Sa kabilang banda, sa pagkakabaon nga ng New York Knicks sa 3-1 ng East Finals laban sa Pacers, hindi pa rin naman sila nawawala ng pag-asa na makapag-comeback. Sa sobrang desidido nga nilang ma-extend ang laban, tinambakan at hindi na nga nila pinaporma pa ang Indiana Pacers sa Game 5, 111-94 na pinangunahan ni Jalen Bronson na merong 32 points, 5 rebounds at si Karl Anthony Towns na merong 24 points, 13 rebounds. Nag-step up rin naman dito sina Josh Hart at Mikal Bridges na parehong merong 12 points at si OG Anunoby na merong 11 points. Total team effort ang ipinakita ng New York Knicks sa game na ito para ma-extend sa Game 6 na gaganapin sa Indiana. Pero dahil nga sa pagkapanalo ng Knicks, may ilang mga fans ang hindi ikinagusto ang sinabi at masyado nga daw pabor ang mga referee sa Knicks kung saan nasira ang hawak ng momentum ng Pacers. Hindi rin naman dito makakareklamo ang Indiana dahil maging ang mismong NBA pabor sa gagawing comeback ng Knicks since meron nga itong mas malaking market kumpara sa Pacers na mapapakinabangan ng liga para tumaas ang kanilang revenue.